pag-uusapan natin today is manual na motorcycle like itong ating Yamaha R3 versus automatic motorcycle like the scooters, or ang sample natin for today, or at least sa Pixie Moto Garage, is ang Yamaha Fascio. So yan. So una natin pag-usapan is manual versus automatic. Kasi marami, or hindi marami, may mga nagtatanong regarding kung magmomotor daw sila daily. Kasi sa panahon ngayon, napaka-traffic. Sulit ba daw bumili ng manual? Yan, manual na motorcycle. Like this one, the Yamaha R3. Or, isang automatic transmission na scooter. Yan, so preference to nung bibili. Pero ipapakita lang natin yung differences. Or kung ano yung magiging daily life mo or struggle, kung meron man, sa paggamit ng manual or automatic na motorcycle. So sa manual, siyempre meron kang clutch lever. Yan, so ito yung clutch. So pag manual transmission ka, ikaw ang nagko-control ng gear mo, meron kang clutch. Yan yung clutch. Ay ito yung foot lever or pagpapalit ng transmission. 1 down, 5 up. So yan. So kino-control mo yung transmission mo, parang sa manual na kotse. Then, ito yung magiging brake. Para sa mga hindi nakakaalam lang, of course, this will be the brake, this will be the clutch. Yan. Tapos, ang rear front brake pala to. Para sa mga, yan, nagtatanong. And yung rear brake mo, pag manual transmission na motorcycle, is ito. Nasa foot peg mo. Yan. So, yan yung main na difference. Bakit ka magmamanual? Unang-una, may mga motorcyclist kasi katulad ko na fashion namin yung pagmumotor or hilig talaga namin. For example, may mga manual naman na motorcycle like yung mga ordinary standard motorcycle, meron mga cruiser, adventure, basta yung mga standard looking motorcycle na hindi upright yung position. Upright yung posisyon, hindi nakasubsob katulad ng sports bike. Sa sports bike kasi, dedicated yung posisyon mo dyan. Nakasubsob yung katawan mo and medyo masakit sa wrist. Yan. Medyo mas masakit sa katawan. Sa automatic transmission or sa mga scooters, pareho kasing brake yan. Ito yung rear brake mo. Tama, rear brake. Plus, more likely sa mga scooter, meron kayong handbrake. Yan. Na automatic. And ito yung front brake mo. So walang brake yan. Walang brake sa paa. Yan. So gas ka lang, aandar na. Ito yung gas throttle. Same naman sa manual. Ito pa rin yung gas throttle mo. Yan. Pero sa automatic, pag ginas mo to, konti-konti, mag-i-start na siya umandar. So parang sa automatic na kotse, mas madali kang matututo. And mas komportable ka actually. Kung magde-daily ka, mas madali rin siyang i-park, mas maliit, mas madali siyang isingit sa traffic, split laning pag traffic, yan, kasi mas maliit siya. Mas mura din yung maintenance nito. Yan. So more likely if daily use and gusto mo lang ng motor going from point A to point B, hindi mo naman masasabi na maganda yung looks ng manual, hindi. So meron naman mga mahihilig sa classic katulad ko, gusto ng classic na motorcycle. Meron tayong mga murang option like the Yamaha Fascio. Meron din mga ibang China bikes I think, pero yung iba kasi mas mataas yung price. I'm just saying, daily use, going to work, going to school, medyo talagang advantage si scooter or yung automatic transmission. Si manual kasi, dedicated ka na magmotor. Yan. So kung gusto mong nakokontrol yung gears mo, katulad ko na mahilig sa mabilis, and like me, for example, ang dala ko na ito susi. Gusto natin ng yan, yung mga ganyang klaseng bagay. Nakikita mong tumataas yung needle, nakikita mo yung controls mo, nakikita mo nagpapalit yung gear, gusto mong nakikita yung ganitong view. Yan. Yan mismong view na yan habang nagra-ride ka. Yung cockpit ng sports bike mo.
definitely get a manual sports bike. Wala pong automatic na ganito. Hindi ko alam kasi may mga lumalabas na hybrid ngayon. Actually, kalimutan nyo na yon. Kung magmo-motor kayo, gusto nyo rin lang ng electric, bumili kayo ng electric na kotse, same lang naman yung price. So yan, sa manual, ang advantage lang na nakikita ko is gusto mo ng power. Kung gusto mo ng power, of course, mas matataas kasi yung CC nito, and I believe mas mabilis kahit naman no 125 na manual. Kung ilalaban mo doon sa scooter, mas mabilis umalis or mas mabilis yung arangkada ng manual transmission kasi nakokontrol mo yung gear. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Plus, if you're an enthusiast like me, yan, makikita nyo naman, may mga parts kasi na hindi naiintindihan yung iba. Honestly, for example, me, hilig ko yung pagmumotor. I personally installed the slip-on, though nag-install na tayo ng full system do sa KTM Duke 390 natin. Pero dito sa R3 kasi naka-install na. Actually, ang ganda. Hindi. Yan, kuwari yan. Yan, nakita nyo yung paikot na part ng elbow niya. Sa ibang tao, okay, ano yun, elbow lang. As an enthusiast or passionate motorcyclist or hilig katulad ko, napakalaking bagay nun. Makabit ko lang yung slip-on ko like this. This is the easiest install na ginawa ko sa motorcycle na slip-on. So nag-install tayo sa R15, SXR, do sa KTM, plus ito pa lang naman yung naging motor ko, so 4 lang. Ito, napalitan ko yung slip-on niya within like 5 to 10 minutes. Ganun kadali. As in, ito lang, tapos yung dalawang spring lang, tapos na. Yan. Sa KTM medyo komplikado kasi. Ang dami mong Allen wrench na tinatanggal at ina-adjust. Yan. So yun, yung slip-on, ganun lang, di ba? Sa manual kasi na transmission or manual motorcycles like ito, sports bike, di ba? Yung mga ganung bagay sa atin, nagpapasaya kasi sa atin yun. Like another thing, kung magma-manual ka, isa sa mga advantage is yung modification like this one. It should have a long fender here, galing sa Yamaha yung stock. Pero look how clean this is. We installed a illuminator, upgraded the lights into LED para kita ka sa gabi. Tail tidy. See? Yung mga simpleng ganung bagay. Yung tail light natin, pwede kasing integrated yan. Meron kasi nakasara lang to, integrated na futuristic. Hindi ko kinabit kasi maraming scooter na nagkakabit. And gusto ko yung locks ng stock. Yan. Tapos actually yun lang. Yung modification, yung enjoyment, yung power, yun kasi yung main purpose. Bakit ka kukuha ng manual and ng sports bike? I'm not saying na ito yung pinakamabilis na sports bike, which is not. In the beginner category, mabilis naman na siya compared sa iba. Kasi you have the nowadays 2023, 2024, ang dami nyo ng option. Meron kayong bagong labas ng Triumph Speed 400. It's a single cylinder, around 40 HP. That's a single. KTM is a single, the Duke 390, Avenger 390, RC 390, yung mga Bristol na Classic 400i. If I'm not mistaken, that is a single as well. So iba kasi yung power ng parallel twin. Yan. Dalawang piston mo, dalawang cylinder head mo. So pagdating sa manual transmission, kaya nga napakasikat ng Ninja 400 kasi expressway legal siya, and then parallel twin siya. Yung power na binibigay nito iba. So I bought KTM Duke 390, ilang months ko pa lang nabenta naman. Kala ko nun malakas yun compared dito. Tinatawanan ko yung mga nagsasabi na naka R3 or naka Ninja 400 na super bilis daw compared do sa Duke 390 ko. As the owner, parang pareho lang naman kami ng HP. Sa papers 0.2, point something lang yung torque difference. Parang hindi naman. Pero once you tried, nakakahabol to dun sa mga 500cc
600cc na parallel, or wala naman siya single na 600, mga 500cc na hindi siya nahihirapan. Si Duke 390 kasi sa expressway, pag nasa expressway, mabilis naman, umaabot ng 120, ganyan, more. Pero hirap siyang i-reach yun. Ito agad nandun kasi nga dalawa yung piston niya. So yun yung sinasabi nila na nandun, wala yun sa displacement. Yan. So yun yung pinaka-advantage lang ng manual. Actually wala siyang maraming advantage. Unang-una, mahal siya. Pangalawa, mas mahirap siyang i-operate sa traffic. Honestly, if magde-daily kayo, go for a scooter na gusto nyo, especially kung bago kayo na nagmo-motor. Kasi maku-culture shock kayo do sa manual. Yan. Yan, marami kasi nagtatanong kung anong dapat nilang bilhin. So, yun yung makukuha nyo sa manual. Like this one, the Yamaha R3. And ito yung automatic.